kung nangyayari man sa panahon natin ito, itong mga ano, nasa Bible ho talaga. Kaya hindi ho natin kailangang mag-away-away, hindi ho natin kailangang ituring na hiwalay na tayo sa iglesia na to. Kasi ito pa rin ho yun eh. Kaya lang ho, sabi nga, sa loob ginaganap ang pagsunod, sa loob din ginaganap ang ang pagsaway. Opo. Brother, Opo. opo. Yung pong halal, hindi po yan hain sa Diyos-Diyosan. Meron pong inihandang paksa. Kapatid, yan na po, kumbaga medyo malalim po na ano yan, no, na usapin po yan sa halal na yan. Ako ho, naniniwala ako, kaya nga ako, hindi ako hanggang ngayon, kasi bakit? Sabi nga kasalanan sa espiritu yan eh. Hindi ako payag sa akin, sa sarili ko, ito personal ko po ito. Hindi, kahit anong sabihin sa akin, hindi ko aalisan yan, kasi bakit to? Aral po yan. Pamumusong na po yan. Pagka ginawa natin yan, biro mo, ilang pong taon natin pinaniniwalaan mo yan. Ngayon, meron mga maglalabas, sasabihin nila, may nakahanda ng paksa dyan na dapat aalisin na yan eh. Pakita nyo muna. Brother Dennis, Saglit lang po ha. Ako po yung nagluluto ng pagkain nung magulang ni Daniel Rason sa Brazil. Pagka po kumakain po yung mga magulang ni Daniel Rason sa Brazil, si Brad Eli, nakikikain din po at binilinan po ako mismo, personal ni Brad Eli. Yung ipapakain mo kila mami mo tsaka kila daddy mo, yung organic, yung isang kasi meron pong segregation ng mga product na pagkain sa Brazil. Yung isang rep sa gym, sabi ni Brad Eli sa baba nung mansion doon, yung nasa kanan, puro puro mga organic. So doon ka kumuha, sabi niya ganyan. Nagluluto ako. Tapos siguro napansin ni Brother Eli na after quite some time, alam niya kasi sanay silang kumain ng organic. Ngayon, sabi niya, tinanong ako, yung bang pinapakain mo kila mami mo tsaka sa amin, organic pa ba? Sabi ko, kung pasensya na po, hindi na po, sabi kong ganyan. Ha? Kailan pa? Wala na bang stock? Meron po, sabi ko, punong-puno pa po yung chest freezer yon, malaking chest freezer. Ngayon, bakit hindi mo niluluto yung organic? Sabi ganyan. Kasi po yung kung nakita ko po meron pong tatak na halal. Alam mo, sinigawan ako ni Brad Eling matindi. Tsaka niya ako dituro. Tandaan mo, sabi niya ganyan, itinuturo ko na bawal ang inihanda sa Diyos-Diyosan. Yang halal na yan, pinaimbestiga ko yan. Kay si Sis Melly, yung matabang manggagawa sa Brazil. Kasi siguro dahil sa pakinabang ngayon, ang mga kapatid na KNP, meron ho dyan, naniniwala ako, may mga matuwid dyan na hindi lang talaga sila makapagsalita. Kaya huwag mo natin silang ituring na talagang kaaway na natin sila kasi nananatiling kapatid ho tayo dyan sa iglesia na yan. Kaya ako sa totoo lang ho, kasi sabi nga, di ba? Sa dako ng katwiran, nandoon ng kasamaan. Sa dako ng kaliwanagan, nandoon ang kadiliman. So kung nangyayari man sa panahon natin ito, itong mga nasa Bible ho talaga. Kaya hindi ho natin kailangang mag-away-away, hindi ho natin kailangang ituring na hiwalay na tayo sa iglesia na to kasi ito pa rin ho yun eh. Kaya lang ho, sabi nga, sa loob ginaganap ang pagsunod, sa loob din ginaganap ang pagsaway. Ngayon po, itong mga grupo ng mga kapatid natin na to, wala lang silang malay na nakakasaway na sila. Kaya ho ako hanggang ngayon, nakakasuway sila, nakakasuway po sila dun sa talagang utos ng iglesia. Kaya ho itong mga kapatid natin, wag po tayo mag-away-away, magkakapatid ho tayo, iisang katawan lang ho, sabi, iisang katawan, iisang bautismo, iisang iglesia. Nagkaroon lang ho talaga ng pagkakabahabahagi dahil yun naman din ho ang sinasabi ng kasulatan na balang araw may patindigin. Yun na lang po ang gawin natin, hintayin natin may patindigin ng Diyos balang araw. Kailangan lang po mawala yung mga kaduwagan ng mga tao na siguro nagmumulay-mulay pa lang po sila dahil sa aguluhan na nangyayari talaga sa iglesia. Ako naiiyak po talaga ako. Kaya lang Brad, ang sa akin, Brad, ganito, Brad. Alam mo kasi sa akin, naunawaan ko yung kapatid, malino ka nga magpaliwanag eh. Ang sa akin dyan, wala naman tayong dyan eh. Ako sa akin, lalabas na ako, maglabasan na lang kayo mga kapatid. Kayo alam nyo, tawag yan ng budhi nyo na kayo pinapalabas na. Kung si KDRI, kung si Bonding naman ang antayin bumaba, hindi naman bababa yan eh. Antikristo Hindi po talaga bababa, totoo yan si Sticky. Kaya alam po, hindi naman tayo kasi ang nangyayari po kasi sa ibang kapatid, lumalabas sila dun sa aral. Na paglabas nila sa aral, dahil nga natisod sila dun sa mga kapatid na yan, nagpapagupit na sila, naninigarilyo na sila, yun ang totally paglabas. Pero wag mo tayong lalabas na ang ibig sabihin, wag tayong aalis dun sa aral. Manatili tayo, kasi may mga kapatid ho ngayon, sinasabi nila, lumabas sila, sa paglabas nila, ay kakain ako ng halal, ay kakain ako ng tikoy, ay maiking New Year na ako sa Chinese New Year. Yun ang talagang spiritual yung paglabas. Kaya wag natin totally, brother, ang paglabas.
Opo. Brother, Opo. opo, yung pong halal, hindi po yan hain sa Diyos-Diyosan. Meron pong inihandang paksa. Kapatid, yan na po, kumbaga medyo malalim po na ano yan, no, na usapin po yan sa halal na yan. Ako po naniniwala ako, kaya nga ako, hindi ako hanggang ngayon, kasi bakit? Sabi nga kasalanan sa espiritu yan. Hindi ako payag sa akin, sa sarili ko, ito personal ko po ito. Hindi, kahit anong sabihin sa akin, hindi ko aalisan yan, kasi bakit to? Aral po yan. Pamumusong na po yan. Pagka ginawa natin yan, biro mo, ilang pong taon natin pinaniniwalaan mo yan. Ngayon, meron mga maglalabas, sasabihin nila, may nakahanda ng paksa dyan na dapat aalisin na yan Pakita nyo muna. Ipakita po natin. Kasi mahirap po yun Nai-encourage natin sa mga ganong pananalita. Pwede naman pala talaga kumain nai-encourage po natin na kumain ng halal na tuloy yung mga iba. Pag ganun. Kapatid na Dennis, meron na pong paksa nakahanda dyan. Alam po yan ni kapatid na Mel Bagdaraog. Ang ginawa, nagkaroon nga tayo ng hudas. Wala tayong magagawa. Huwag ka na ayun na nga po ang akin lang po, kung talagang meron nung nakahanda, mahirap po kasi yung sasabihin na lang kasi makakapagpahamak po tayo ng, di ba? Brad Dennis. Tama. Sakit lang po ha. Ako po yung nagluluto ng pagkain nung magulang ni Daniel Rason sa Brazil. Pagka po kumakain po yung mga magulang ni Daniel Rason sa Brazil, si Brad Eli nakikikain din po at binilinan po ako mismo, personal ni Brad Eli. Yung ipapakain mo kila mami mo tsaka kila daddy mo, yung organic, yung isang kasi meron pong segregation ng mga product na pagkain sa Brazil. Yung isang rep sa gym, sabi ni Brad Eli sa baba nung mansion doon, yung nasa kanan, puro puro mga organic. So doon ka kumuha, sabi niya ganyan. Nagluluto ako. Tapos siguro napansin ni Brother Eli na after quite some time, alam niya kasi sanay silang kumain ng organic. Ngayon, sabi niya, tinanong ako, yung bang pinapakain mo kila mami mo tsaka sa amin, organic pa ba? Sabi ko, kung pasensya na po, hindi na po, sabi kong ganyan. Ha? Kailan pa? Wala na bang stock? Meron po, sabi ko, punong-puno pa po yung chest freezer yon, malaking chest freezer. Ngayon, bakit hindi mo niluluto yung organic? Sabi ganyan. Kasi po yung kung nakita ko po meron pong tatak na halal. Alam mo, sinigawan ako ni Brad Eling matindi. Tsaka niya ako dituro. Tandaan mo, sabi niya ganyan, itinuturo ko na bawal ang inihanda sa Diyos-Diyosan. Yang halal na yan, pinaimbestiga ko yan. Kay si Sis Melly, yung matabang manggagawa sa Brazil. Tanungin niyo siya. Si Sis Melly, asawa ni Brian O'Malley yata. Yun. Ang tagapamili naman ng mga commodities sa sambahayan. Nawala ang sound, Brad. Nawala po kayo. So, sige po, bali, medyo mahaba po talaga yan siguro sa ibang po. Yan lang po, ang akin lang po, ang tunay na pag-alis sa iglesia, yung kalimutan mo yung aral. Kaya nga ang nangyayari ho ngayon, may mga kapatid na after nilang mag-exit, ay, alis na ako dyan. O pwede na akong magpagupit. O pwede na akong pwede na akong maki-New Year. Pwede na akong, sa tingin ko naman po, talagang mali ho yun. Kasi totally, tinatakbil nyo na yung aral nun pagka ganun. Yun na yung tinatawag na totally pag-alis. Spiritually. Brad, ang tinatawag na pag-alis, Brad, sa iglesia, yung hindi mo ikapananatili sa aral, yung hindi ka nanatili sa aral. Hindi nga po, yung aral na po niyon, sinampalatayaan na po natin yung from the very beginning for 30 years ago. So, kung yun po dahil lang sa mga tao na ito, sabi nga, ang natitisod sa tao ay hindi natitisod sa tao, kundi sa Diyos natitisod. Dahil ba natisod tayo sa grupo ng kongregasyon na to, pati yung aral na dapat na sinasampalatayanan natin, iwan natin. Sila lang naman ang inalisan natin. Opo, Kasi sila yung, ewan ko, kung nag-get nyo po yung point ko, Sis Nikki, kasi po, ang pananatili po, kung sinasabi po natin Kristiyano tayo, ang pananatilihan natin yung aral. Aral ho yun yung mga aral na yun hindi natin dapat alis. Ang aalisan natin yung tao. Opo, yung tao na physical. Opo. Pero ang spiritual, yung aral po yun Opo nga. Ang kaso nga, nangyari ngayon, Brad, sa mga kapatid, ang nangyari kasi sa Brad, dahil po ba sa sinusunod nila yun, mali na yun. Dahil sa sinusunod nila yung mga fundamentals na aral ni Kristo, magiging mamaliin na natin sundin yun dahil sila sumusunod. Hindi naman po sila ang talagang nag-establish nun kundi nasa Bible po yun Opo, naiintindihan nga po kita kapatid. Kasi may mga kapatid na mahina pa nga po yung pananampalataya nila. Parang ganito, halimbawa naanib ako ng 4 na taon, 5 taon. Kumbaga, hindi ko narinig yung mga pangangaral, yung tiba, yung tunay na aral.
Kasi si Bonjing nga atong nandito hindi natin kasi Brad masisisi din yung ibang kapatid na ang nangyari kasi sa kanila ngayon, ay bakit gano'n? Para hindi sila tumibay sa aral, ang nangyari sila, talagang lumabas sila physical, tapos napagupit sila ng buhok. Kumbaga naging masawayin sila. O, spiritual na po yun. Spiritual na po yun. Kasi bakit inalisin na po nila yun? Yun na po yung spiritual na pag-alis. Dahil natisod sila dun sa mga tao. Opo, Dahil dahil lang katwiran, ang nagiging katwiran ako kasi sinusunod yan ng ano yan. At sinusunod yan ng mga taga-lokal Hindi ko na rin susundin. Hindi na nga po natin sakop yun, Brad. Hindi na nga po natin sakop yun. Kasi ang sa atin po, tayong mga lumabas, tayong mga hindi naman talaga tayo... Ang nilalabasan po kasi natin dapat yung yung masamang diwa hindi naman po masamang diwa yung yung fundamental na aral na nasa Biblia. Di ba po? Ang lalabasan po natin yung yung mga pananalitao ng aral na galing na sa tao, which is galing na kay DSR yung mga sinasabi niya. Yung po ang inalisan. Kaya nga po tayo lumabas kasi gusto nga po nating manatili sa aral. Kaya nga po tayo lumabas kasi gusto nga po nating manatili sa aral. Kaya nga iniiwan na nga po siya Ayun nga po yung sinasabi na lumalabas na po tayo. Therefore, si Sneaky, kung lumalabas tayo para manatili sa aral, panatilihan natin yung fundamentals na aral na sinampalatayanan natin bago tayo mabautismohan. Kaya nga mo kaming lumabas. Therefore, kailangan po natin panatilihan kung ano yung mga bawal na binabawal sa atin. Ganun nga po. Katulad ako, exeter ako, lumabas ako. Di man ako nagpapagupit ng buhok. Ganun pa rin. Di man ako kumakain sa... Kasi nananatili ho kayo sa aral. Yun po ang point ko. Ayun nga po, naintindihan ko po kayo. Pero yung ibang kapatid, minsan hindi kasi din po natin masisi. Bahala na ang Diyos ang umakay sa kanila sa ibang panahon. Kasi halimbawa, Brad, kapatid ka lang sa loob ng... Kaya kailangan talaga, mayroong talagang manindigan Opo. Mayroon po talaga dapat manindigan. Kasi yung iba, kumbaga sa hindi pa sila masyado nakatayo, mahuna pa yung pundasyon nila. Kasi ano bang pinakain ni Bonjing sa loob ng 4 na taon na pamumuno niya? Wala naman siyang pinakain puro pa target. Aray, may ambagan, kay Dirak, punta, sa Salud, punta po kayo. Ayun lang naman ang marinig natin sa kanya sa aral. Pagdating sa pasalamat, paparinggan si Badong. Ganun lang naman ang niikot-ikot. Yung ibang kapatid, nitong huli, hindi na po talaga siya nagtumibay Kasi kailangan mo ding maging matibay, Brad, sa aral. Kailangan mo ding matibay sa aral. Tayo, tsaka bago pa, before Brother Badong pa lang, na bago pa lang natin mahalata na pinaparinggan na siya, tsaka bago pa lang siya lumabas. Sneaky, napansin ko diyan, nung before pa, ang pananalita na kasi ng kapatid na Daniel, talagang iba na, dahil may isang beses diyan na ang aral niya, yung sabi niya, kaya pagka ikaw, nakakita ka ng kapatid na hindi umaawit, ay naku, kinakasangkapan ni Satanas yan. Dahil mismong si Satanas, umaatin yan sa mga lingkod ng Diyos. Kaya pag nakakita ka ng ganyang kapatid na hindi umaawit, layuan mo at baka madamay ka, maliho sa diwa ng Biblia yun. Kaya tuloy yung mga kapatid, nakapaawit tuloy kasi baka mamaya makita siya ng kapatid, hindi siya umaawit na samantalang meron namang kapatid, sabi nga ni Brother Eddie, may kapatid na hindi talaga maganda boses sabi nga, mas umawit ka doon sa puso mo. Dahil doon sa puso mo, pwede kang bumirit doon na kahit gaano kataas. Lumalabot siya doon sa diwa na itinuturo ng kapatid na Eli. Kaya tuloy ngayon, sa loob ng lokal, biro mo, paparinggan mo yung kapatid na, halimbawa, hindi lang umaawit, kinakasangkapan na sa Satanas, mali na ho yun. Kasi nagdudulot ka, nag-i-inject ka ng isang bagay na maaaring masamang isipin ng kapatid sa kapwa niya kapatid. Doon pa lang na sabi ko, hindi tama. Hindi na tama, tsaka yung yung the way na niyo yun. Kaya tuloy ang mga kapatid, napapaimbabaw tuloy umawit. Kahit ng mga hindi marunong umawit, kasi meron naman talaga sintonado kaya hindi sila umaawit Bumabasa na lang sila Pero dahil sa ganung kalagayan nila, at ganun ang maaaring isipin ng kapatid sa kanila, napapaawit tuloy sila, napapaimbabaw, napapasama tuloy sila. Kasi bakit? Nagiging paimbabaw na yung ginagawa nila.